7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Morning guys, nandito ako sa may 7-Eleven dito sa may Sipocot, Camarines Sur. And today it's Christmas Day. We are now celebrating the birthday of Jesus Christ. Eksakto naman kasi pag 25 days ko ngayon sa kalsada at December 20 ngayon. Kaya pagpatuloy natin ang ating pagpipilipin. Tara, padya! Nagsimula ang pang-25 araw ko sa kalsada sa bayan ng Sipocot kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Hanggang sa umahon ako papunta sa bayan ng Libmanan. Hanggang sa maisipan ko magpuntaan ng Encanto Falls. Yan, punta muna ako sa Encanto Falls para maglaba at maligo na rin. 5 days na ako walang ligo. Kaya lang, sarado ang Encanto Falls kasi Pasko. Kaya bumalik lang ako ng highway. Nang may madaan ng karinderya, nagpumula ako para magagahan. Kasi alam ko, maraming saradong karinderya gawa ng Pasko. Pagkatapos kong kumain, ay bumalik na ako ng kalsada para pagpatuloy ang aking paglalakbay. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Pamplona. Dito na tayo ngayon sa junction ng Pamplona. Camarines Sur. At sa pagpapatuloy nga ng aking pagpadyak, ay napasok ko naman ang bayan ng San Fernando. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Milaur. Pagkatapos, dumiretso ako ng Naga, ang kapitolyo ng probinsya ng Camarines Sur. At napatigil ako ng pagpadyak sa bayan ng Pili dahil sa ulan. Pagtigil ng ulan, bumalik ako ng kalsada hanggang sa madaanan ko ang sentro ng kanilang bayan. Puro flat lang na kalsada rin naman to kaya madali lang pumadyak, kaya didiretso ko na hanggang sa marating ko ang bayan ng Bula. Tapos, pasok sa bayan ng Baaw. Sa bayan na to, nasilayan ko ang ganda ng Mount Isarog. Medyo nakakapagod nga rin pala pumadyak kahit nasa Bimpatan. Hanggang sa masilayan ko ang ganda ng Mount Isarog. At para sa mga hindi nakakalam, ang bypass na yan ay daan papunta sa bayan ng Legazpi. Kung gusto nyo lang naman mapabilis ang pagpunta nyo sa Legazpi, ito na siguro ang pinaka-shortcut na kalsada, ang bypass. Kung meron lang kayong sariling sasakyan, pero bawal dito dumaan ang mga bus. At halos kakabukas nga lang ng bypass na to. Hanggang sa dumaan ako sa loob ng simbahan ng bayan ng Nabua. At ang huling bayan ng Camarines Sur, ang bayan ng Bato. Kung saan nanggaling ang sikat na pansit dito sa Bicol, ang Pansit Bato. Yan, good afternoon guys, nandito ako sa bayan ng Bato. Probinsya lang Bicol, Camarines Sur. At ayun nga, tanong ko na rito ng vulkan mo ayun, buong buo, ayun o. Ayun, isum nyo na lang. O, isum ko ha. O, yun. Kita na si Mayon. Sa bayan ng Nabua. Ang ganda, buong buo. Ang huling bayan ng Camarines Sur. Hanggang sa narating ko nga ang bayan ng Pulangge, probinsya ng Albay. Dito na ako nagpahinga. At dito na nga ako tumigil sa bayan ng Pulangge kung saan ako nagpalipas ng magdamag. At yan ang kwento sa likod ng pang 25 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.